Ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Na imbag nga malem, kada kayo amin. Sino dito ay ket Ilocano? Ayan, Ilocano met gayem. At maupay, nga kulo, pa inyong nga tangan, mawaray-waray. Maayong hapon sa inyong lahat. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Tuwan-tuwa po akong makapiling kayo at palibhasa nag-English si Robin. It's a great joy and privilege to join you this afternoon. A welcome respite from the travails of politics and the Senate. At least nakaligtas kami, nakatakas kami ni Robin. Talaga naman, hindi ako sanay dyan sa Senadong ganyan, paupo-upo. Higit sa lahat, walang humpay na bardagulan. Talaga naman. Bago ang lahat, kanais kong batiin, Rosela Bedwa Orbeta. Palakpakan natin, Pangulo Maisog, Kuala Lumpur. Nako, talaga naman, ang titindi. Ang ating pinakamamahal, ang ating Attorney J.V. Hinlo. Huwag kang mainip, kampanya pa more, malapit na. Dr. Richard Mata, huwag mo akong salbugan, ako ang Marites ng Senado ngayon. Attorney Jimmy Bondoc, ba't ang dami-dami mong alam? Ang galing niya kumanta, no? Tapos abogado pa. At higit sa lahat, nag-honeymoon pa yan, bagong kasal. Ang Attorney Isabel, alam naman ninyo, baka umalis dito buntis na. Ayan, success. Ay, totoo? Totoo pala. Ayan, bagong Marites, pakikalat. Ayan, bongga. Higit sa lahat, syempre, ang aking dakilang seatmate, Senator Robin Padilla. Nako, talaga naman, hindi totoo na pogi yan. Super pogi. O, diba? Mabait pa. O, diba? Higit sa lahat, kamuntik nang buntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry ha. Pasensya. Hindi ko natiis. Pasensya po, talagang ganyan na. Walang overtime sa Senado. Napagod kami. At higit sa lahat, ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Duterte, talaga naman. Talaga naman, dahil kay Inday, ibang-iba ang itsura natin ngayong hapon na ito kesa dating pagtambay sa Rotaraya Mall. Pag nakikita ko kayo dun pakalat-kalat lang tayo sa daan. Pero ngayon, nakapilipinyana mula ulo hanggang tiil. Wala akong masabi, ang bongga. Ang gaganda natin lahat, dapat araw-araw ganyan, kahit nagkukuskus ng banyo. Pwede po ba yun? Ang mga dakilang OFW, palakpakan po natin. Bawal ang homesick, andito kaming lahat. Ayan. Talaga naman, tuwan-tuwa akong makapiling kayong lahat.
Alam po ninyo, isang gabi, hilo na kami, tumayo kami bilang hukom at nagsuot ng damit bilang hukom. Nakita siguro ng iba sa inyo. Ayan, pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color, Chos. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Napakadaling maghusga ng kasamahan. Napakadali magtututuro sa kapwa. Napakadali pala na nakawin ang kalayaan ng isang matanda at may sakit. Napakadaling magsuot ng kapangyarihan at gamitin ito sa pansariling kapakinabangan. Pero, dahil tayo ay malaya, may ilan dyan nagpapakasasa sa yaman at kapangyarihan. Meron din naman kumikilala sa tama. Samahan ninyo ako na tayong lahat sa likod ni VP Inday Sara Duterte ay maninindigan para sa bayan, para sa konstitusyon, para sa ating bansa. Dahil tayo ay malayang mamamayang Pilipino, ang mga tunay na hukom ng bayan. Kalayaan mula sa lulong sa kapangyarihan, alalahanin lagi, itim pa rin ang kalayaan ng Pilipinas, ipaglaban ng tama, itama ang mali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang mga Pilipino, higit sa lahat sa Malaysia. Palakpakan po natin ang ating minamahal na pangalawang Pangulo, VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat, Senator Eileen Marcos, for your message. Maraming salamat. Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Happy Independence Day po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Pero tamang-tama yung sinasabi niyo. You're ika nga preaching to the choir. Sa Ilocos, kung saan pinakamarami sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, ang OFW, Balikbayan, at iba pa. Ang parati naming sinasabi, earn, learn, return. Kayo ang magiging pagbabago. Kasi nakita na ninyo, we do not have to live like this. The Philippines does not have to be like the way it is. Hindi kinakailangan na korupsyon, nakalugmok sa kahirapan, at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo. Dapat, imbis na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan. Kung sana
Katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya. Nakakainggit. Alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pumunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang, nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon. Talagang pinapunta ng mga Amerikano, palibasa, tayo yung kaalyado, unahin ng Pilipinas, nag-i-English yan. Dating bahagi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yan, dakilang traffic. Ayun. Pagkatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag-i-invest ang katutakang red tape? May bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table, talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin, kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan.